Salig namon ang nagapakari Lord nga mga bisita. Ikaw Lord magsifti Ginoong Dios sa ila. At bisan pa Lord sa amon speaker, ikaw Lord magabuli. Hindi siya ni Lord ang amon na anniversary. Kinasalig sa imong tanan in Jesus name. Amen. Okay, magpungkok kita tanan. Magabalik tindog gali, sorry, magatindog. Sa remark ang aton nga sunset sa remark. Leo gabi sa remark. Okay, magkakanta kita sa mga kasi. Kantahon naton ang Revive Us Again. Ready? Sing. We praise thee, O God, for the Son of thy love, for Jesus who died and is now above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. We praise thee, O God, for the Spirit of life, who has shown us our Savior and scattered our light. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. All glory and praise to the Lamb that was slain, who has borne all our sins and has cleansed every sin. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Revive us again. Praise and be thy love. Let soul be rekindled with fire from above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Okay, salamat Jesus. Inyong pagkanta. Ikadua na akong nakanta. Victory in Jesus. Amen. Ang kadaugan para lang kay Jesus. Ready? Sing. I heard an old story, how a Savior came from glory, how he gave his life on Calvary to save a wretch like me. I heard about
sa sining hapon, no? Kay nangayaw man tadi sa sining nga barangay, sikap sa Manila Siabi. Siguro nagtsagasakon niya pastor kung hindi ko Wednesday makaabot, Friday. Maayo lang kayari ang mga no, si Gawad Las siling ko ikaw mag-welcome address sa mga bisita. Amen. Tao man di taga Manibad. Diri sa amon, kalabanan mo di sa amon nagasimba mga Manibad man. So, pangabayo naton si Kagawad Las sa pag-welcome address sa tanan-tanan. Ari man kagawad ang amon mga address. Kag ang ibandi wala pa man. Sige lang. Pagabay na po si Carla. Amen. Pero nang sa tanan-tanan nga dari diri mana kara ngayat-ayat di naton nga hapon. Nang first time ko diyan pag-atin karang nang okasyon gani ang namion ta kitong hambal tama na kara ay sa first time nato diyan. Nang gapasalamat kita nang kami nga barangay official Manibadnon nga dari kamo diri mana kara sa amon nga nang barangay nang kabay pa nga ganang India ni apat ka tuig nga anniversary kabay pa nga tawaan ni mahal nga Dios nga mag 20 pagid ka anniversary o matabo diri sa barangay Manibad. Gina-welcome ko gani mga guest visitor manakara si Pres, si Pastor Jan Durado Sir, mayong hapon. Si Pastor Gelo Ayoyon. At si Pastor Nirbin Jakita. Mayong hapon. At si Pastor Ricky Subiramo. At sa mga member ng Mambusaw, karang ng Bible Baptist Church na taga Mambusaw. Salamat dito ninyo. Amo daw naga ng speaker man agara na dari kami agod ng matanaw man kami ng first time abi namo diyan nga atin nga tatlo
Ali ng amon, hindi nyo masaksihan ya. Karang mga taga Madimad nun, naging kangay doon eh. Manakaradyo doon namon masaksihan kung ano dyan doon. Sa liwat, welcome ko itong speaker na si Pastor Ricky Subirano. Sa liwat, at kay Pastor na nagpatigayon, tara, doon sa amon nga barangay. Sa liwat, mayong hapon ka naton tanan. Kabay pa doon na sa sunod, magkita ay magkikita. Salamat din. Hello, Mike, hello. Okay, salamat kay Kagawad Las. Kag sa upot mo nga si Kagawad Aquilino. Kag si Ma'am Sekretary na. Amin. Kagawad man diyan. Ayos. Hari man di mga pila man di kabilog manibad no si nanay. Damo-damo man sila. Ang ibang coming pa kay masaka pa ko muna ng dali dire. Oo, dali. So wala pa kay ti ang ibang coming pa. Ang among tinutuyo nag-anniversary kami sa The Greatest Love of All. Kay kung nagtawon naton hindi niya pagigugma sa ulod nun. Pagigugma na niya sa Diyos. So, siling kalimutan na ga-celebrate sila sa ulod nun nga pagigugma. Pero kami ga-celebrate kami na sa Diyos nun nga pagigugma. So, salamat gid no, nakaabot kami sa 4th mission anniversary. Sa grasya kay kaluoy sa Ginoo, ang first mission anniversary namon dito kami sa sulod. So, amo man yung program namon aga kag hapon. Kay nakita ko mas madamo ya ang tawo sa gabi sa aga. So, kay ang mga tawo diri sa Mambusaw, hapon adlaw busy sila sa ila trabaho. So, kung tikalani na, dito kami kanil dituto sa Bato-Bato pa Maralag. Siling ko diri na lang kita mo sa winning kay mga tawo ito nagalaani. So, diri sila nag-winning, invite sila, pag may madala sila. Kag ang matao dito busy. Siling ko sa gabi kita yung anniversary. So, siling nga tanan, ginwelcome naman kita ni Kagawad Las. May-ari di taga Balaraw, kita ko di. Taga Balaraw. Tindog bit. Ito mga amigo ko, mga basketball player na sila. Taga Balaraw. Okay, so thank you for coming. May ara pagit, may maabot pagit. Galing kita niya nahuya pa na kay kabalo man ta na dra man ta nagaling ga huya man ta sa muna. O pa. Sa kaon dito ay ara man sa Kagawad. Okay, so mag-atindog kita tanan. Mag-welcome kita sa isa, no? Kamusta ho naton ang mga bisita. Taga-Ahoy. Sa buwas na kita magtulong welcome sa Tahoy sa atong interchurch, no? Ay kilala kayo na, no? So, sige, magkakanta kita. Welcome to SWBB. At tapos kanta, sheep kanta yun. Okay, ready? Sing! Welcome to SWBB. Welcome.
Sir Mark, may harap pa kada extra nga program, sir? Okay. So, sining nga tiot, magkanta kita din before ko magpakanta wala man di ang ginambalan kong matestimony kay wala pa man. So ang pag-start sining buluhaton, nag-start kami, nag-1 kami sa 2023, 24, 25, 26. So apat na kami katuig sa Manibad. Nakita ko dali ang mga pumuluyo at ang mga barangay official, ang pag-atipan nila para rito wala. So kung ang isa ka barangay, ang pastor ng missionary, kung lain batasan ang barangay, hindi iya magwanta talas gid. So bangod sang ilang maayo nga binatasan, amo na nga nagdugay ta diri sa Manibad. So salamat din no na kung kumbaga naubos na namon sa Churik ang Manibad. Nagligat kagina, nagdito kami sa Balaraw, pakadto dito sa may Tipi. Daw halos pa na nakilala naman nila ako dire. Halos man tanan naubos ko naman na labay lang di. So daw na kilala naman ko nila. So dire may katapusan na lang namon na nining anniversary. Kay bakal ning tuta sa kapangitan naman kami isang among tribunan. Pero kasi nito kay kaparapon sa tingko kap at di ka pala tiyangin kung magbuang sa Manibad. So gintalaya ko dito sa may Iyatubla-tubang balay. Naging bakal naman. Wala pa punahon pakatuan. So kasi buwas guro pagtapos interest fellowship, katuan punahon ipatuloy kay kaglan kabot. No? At least kami pwede pa man tuguro atong maayuan. Sabi nga Pastor Richard lang kung ano yung individu. Makasunod pa tapon sidecar kag ang akon motor, pero kung sa lakyan nagagko Fortuner kay Cap Arlene nabili niya matugan sa swan niya nga sa lakyan kung magkapuro sa itabalay. Pero Pastor, yung nga kaya, sinip ko lang yan. Pala karon niyo pa. Sa pag-aalin mo ito. Ayos na. May maayo man si Cap Arlene kay magdiri sa salamat ng mamimili tayo. Salamat no, naging kaupon naton ang mga extra sa akong kabataan. Si Ma'am Joysa, advisor na sa akong na bata, si Jira at si Jaira. Salamat na sila pagtutulong mga akong kabataan, pagabot sa National School, hindi man mabilin sa top 10. Salamat. Nakasunod din man guro na sa ay sadya. Magagawa din si Mrs. So, why na? So salamat guys no sa inyong pagkare sa pangamayuan tagit ang amon na sining Lord imo ni buluhaton, hindi mo kami pagpabayaan. Hindi ko may mga kwarto tatani. Hiniguro, hindi na ni kaabo. Isang may kwarto ni kas kami 4.8 million. Mabakal na niya. Galing kay hindi pa right time. May mga right time din ang panahon. May chimpo ginasa. So, salamat no sa Ginoong ginatagaan sa Ginoo sa right time. Okay, so di ta magdugay. Matik ta sa number.
kay 6 now para katagaan ta ang manugwalay isang prize. Ang mga bisita ta dito kan sila magpuli. Okay, so makatata na isang kanta. Amen. Amen. Okay, kanta ta. Isa na kanta, There's Power in the Blood. Amen. There's power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Oh, you defend passion and pride. There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing, Calvary's side. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Wala pong tama mga Tayo'y nawalay sa Diyos labanan, kamatayan na ang patay sa ating kasalanan. Si Kristo'y namatay, utang ay binayaran. Tungo sa buhay, siya lang ang kailangan. Kristo'y nasabi, ako ang siyang daan, ako ang siyang buhay at katotohanan. Di mapapahawak, di maliligaw, patungo sa langit, siya lang ang kailangan. Ang reliyon, kanyang magtao, magbibigay katiyakan sa kaligtasan mo. Ang kailangan mo ay tanging si Kristo. Naghihintay siya sa pagsisisi mo. Si Kristo'y nagsabi, ako ang siyang daan, ako ang siyang buhay at katotohanan. Di mapapahamak, di maliligaw, patungo sa langit, siya lang ang kailangan. Si Kristo'y nagsabi, ako ang siyang daan, ako ang siyang buhay at katotohanan. Di mapapahamak, di maliligaw, patungo sa langit, siya lang ang kailangan. Di mapapahamak, di maliligaw, patungo sa langit, siya lang ang kailangan. Patungo sa langit, siya lang
So, makita ta ang bahan noon, tama ka ako. Kung si Kristo, imo mangkon. Isa ka adlaw, ako sa muna pala hukok man ko. Gabato sa Pilikanan. Pero salamat kami sa among lugar, ng mga Pastor Dilo. No? Amon da lugar, sang gamay na siya, mga kalani man na. Kung mag-istada, may kundi na da, may kinpatay, may kinlocos na da. Porte na da ka mga isog, mga tao. One time, ang kapitan nakabaton kay Jesus. Nag-declare man, ang itamitin ng tao, nahimo sila sang law, nga bawal magligya panduay. Porte amon kaakig nga mainom pa kami, way na panduay la. Pero isa ka adlaw, tuig 1999, nakabaton kay Jesus. Ginagkos ang ginawa kong kabuhi. Wow. Amen. So that's why, amo na ang ginabato namon nga manluluwas i-share namon. Para ikaw makadangag kaluwasan. Pwede bagkukon sa Ginoo ang imong kabuhi. Amen. Masiling sila tutuod nga rin. Ang tutuod nga rin yun kung nabaton mo sa Kristo kang nagbagko kabuhi mo. Amo nang tutuod nga rin. Amen. Pwensyan ko. So, si Pastor Ricky na napahala, amon ang amon title. Wala na namon din pulot, kagin palagpatan lang, git pangamuyoan na namon. Kaya kami kahigugma sa inyo. Hinigugma sa Diyos ang kalibutan. No? Dala na ako, dala na ikaw. Pamati git pulong sa Ginoo, i-welcome naton aton pastor sang Highway Bible Baptist Church, ang amon nga pastor, Pastor Ricky Sobrano. Siya lang ang magkakala ko. Alright, so liwat mayong hapon sa tanan, gabi na gabi. Although nga masanad pa pero gabi na kay ti alas 6 na mo. Sa liwat no, we congratulate sa 4th year mission anniversary diri. Puluhaton diri. Pastor Ramonet and then sa mga miyembro. So salamat no. Hindi mahapos mag-umpisa sa buluhaton. You will start from the scratch. You will start from nothing. And bago sa lugar, pero salamat nga sa kusog sa aton nga Ginoo mahimo ang buluhaton, no? So thank you sa mga barangay officials sa barangay Panipan in behalf no sa kaya barangay Captain Laurelian. Barangay Captain Arlene, no? Salamat din. Okay? Now, twice na kami nagkita ni Cap, no? Twice na siya naka-attend. And salamat din sa bulig sa mga barangay officials, no? Sa Puluhaton. So in behalf sa among simbahan sa Ahoy, Highway Bible Baptist Church sa Ahoy, we thank you, no? Sa inyong pag-accommodate diri sa ila at pagbulig in any way possible na mabuligan sila. And salamat sa mga bisita naton, salamat sa mga membro, kag salamat sa mga apianakon yung mga pastors, no? So may bago ta nga bisita nga pastor, may gunakon. No? Do sa ma-recognize Pastor Hervin. Alright, Pastor Hervin, Asturias sa Malangabang, no? Victory Fundamental Baptist Church sa Malangabang. So sa pulo sila pero ang buluhaton dito, no? Ginapakamaayo sa Dios. Why na iya lugar, pulo man, bukid man, isla man, mga kauturan, basta magtutong ta sa Ginoo ang Dios magapakamayo sa buluhaton. And happy birthday man, no? Kay Ma'am Jean. Birthday subong ni Ma'am Jean, the beloved wife ni Pastor Ramonet. Okay? So, happy birthday. Huwag ko kabalo kung ikapila na nga birthday and I do not have the right nga magibalukon pila na si Ma'am Jean. Ang importante nga another year ginatag sang Dios. Amen? Okay, dito na mga dugay. Ay alasay sa Jess na kasagra kita brother. Sound check, okay? Sound. Check.
Alright. Now, this time, makadto na ta sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. No? Actually, ang pinaka-importante nga part sa aton nga pagpanimbahon is the preaching of the Word of God. Now, there's no worship without the Bible. Amo na nga ba sa pulong sa Ginoo, they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Okay? The truth is the Word of God. The truth is the Bible. And wala sang tuon nga pagsimba pag wala sang pulong sang Ginoo. Okay? So, salamat sa mga bisita nato, naging kaupod, no? And this time, hindi na magadugay, magatindog kapalihog. Kag magbukas kita sa aton mga Biblia, common lang ang mga bersikulo, no? Ang aton pagatunan, ang una tangatunan ang John 3:16. Memorize na ya, bisan piyungan ina, no? Memorize na sang kalabanan. And then from John 3:16, mag-jump kita sa Romans chapter 5. Okay, sa Romans chapter 5, halin sa verse 6, pakadto sa verse number 10. So unahon tanay ang John 3:16. Everybody go with me now. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Romans chapter 5, verses 6 to 10. Okay? Ara na? Sige, magadungan kita sa pagbasa. Ready, go. For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man some would even dare to die. But God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more then, being now justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more, being reconciled, we shall be saved by His life. Mag-pray ka. Loving Lord, Heavenly Father, salamat gid sa kaayo mo, salamat gid sa katuto mo, salamat sa pribilehiyo Ginoo, nga Lord God, makapamalandong kami sa imo mga pulong. Masimba ka namon, madayaw ka namon, mapakadako ka namon Ginoo, kay takos ikaw pakadakoon nga amon Dios. Sa liwat, ikaw ang magpanguna sa amon, pahampa kami sa imo mga pulong. Speak through my mouth, O God, and speak to each and every one of us. Buksi ang understanding sang tagsa-tagsa, kag himo ang Ginoo nga maging simple, maging klaro ang imo mga pulong, nga even ang pinaka manubo nga paghangop maabot niya Ginoo, maintindihan niya, kag mag-abot sa tama nga desisyon sa iya kabuhi, ang magtalupangod sa imo, makaangkon sang kaluwasan, kag magadesisyon Ginoo Amay sa pagsunod sa imo bilang iya Dios kag personal nga manluluwas. Sa liwat, ang tanan nga pagkayaw kag pagpasalamat, ginapalit namon sa imo sa ngalan ni Jesus Christ, namon Dios ang manluluwas. Amen and amen. Okay, palihog, balik na sa pagpungkop at salamat. Sound. Okay. Now, sige, no? Pa-plasaron anay. Okay na, okay na? O sige, I need your attention now. Pag ang inyo attention ara, lipot lang ko magwali. Gadugay lang ko magwali kung wala ka mo kapamati. Kaya nga mo na goal nga magwali is mag-insindihan ay ka. Diba, no? Wala tayo gahambal nga para lang matapos ang atong inughambal. Gahambal kita nga naga-insindihan ay. Amen?
Kay para sa amon, failure kami pag hindi nyo maintindihan ang mensahe. No? So, amo na gani nga, hindi na di iya panamit namin in English, kundi ang importante nga magiging simple, klaro, kag maintindihan ang mensahe. Okay, good man na nga manami ta mag-pronounce, nami ta mag-balay sa aton in English, pero kung hindi pa lang ta maintindihan, failure gyapon ang aton nga pagwali. No? So, sa sining gabi, okay, ang pinaka-tema is the greatest love of all. Balo ka mo damo gugma, damo ang gugma. Lain-lain ang gugma. May ara ginatawag nga eros, love, nga ginatawag ina romantic love. Ina siya para sa mga nagahigugmaanay, no? Nga opposite sex. May ara ginatawag nga phileo love, nga ginatawag ina siya nga brotherly or friendly love. No? May ara ginatawag nga storge or storge love, nga ina siya ginatawag naman nga family love. Okay? Gugma sang amay sa anak, iloy sa anak, anak sa ginikanan, anak sa utod. Muna ginatawag nga storge or storge love. Pero of all this, may ara kita ginatawag nga the greatest love. The greatest love. Amo nang ginatawag nga agape or agapaw love, nga ginatawag naton divine love. Dios nun nga gugma. Okay? Anong pulos nami ang inyo pagpalanggaan nga mag-asawa? Nami man ang pagpalanggaan ninyo nga mag-abyan. Nami man ang pagpalanggaan ninyo as a family. Pero pag wala sa inyo ang divine love, still, you will be a failure. Na? Kaya ang pinaka-importante sa tanan diri, ang tinatawag nga divine love. Ang gugma sa Diyos. This is the greatest love of all. Na, hindi lang na iya kanta, no? Nagkanta sila, the greatest love of all. Alright? Pero kakanta lang na ang tao, kalabanan, wala nila naintindihan ano ng greatest love of all. Kinatawag na nga agape or divine love. Okay? Gugma sang Diyos. Okay? Gugma sang Diyos. Paano ini naging greatest love? Diretso na kita. It is because of the person, no, of love. Ang persona sang gugma o ginatawag nato niya the source. Ang ginhalinan. Sini nga gugma, no? Ginahambal dira for God so lang. Makita naton mga kauturan, ang source sang gugma ang Dios. Ang ginhalinan sang the greatest love of all amo ang Dios. And He is the greatest personality. Naging great siya, bangod, ang source is the greatest personality. Ang Diyos, nga may maglabaw pa sa Diyos, wala na. Gintawag siya nga the Almighty God. Gintawag siya nga the King of Kings. Gintawag siya nga the Lord of Lords. Gintawag siya nga omnipotent, all-powerful. Gintawag siya nga omniscient. Gitawag siya nga omnipresent. Wala mga kauturan sang may attribute katulad sina nga persona, iya lang na sang Dios attribute. Gitawag siya nga immutable. He is the same yesterday, today, and forever. Okay? Kita yan. Kagawad sang una, ang buhok mo damol-damol pagina, no? Persubong damat-amat na. Oh, lipis na. Ang ipon mo sang una, kagawad, kumplito na. Ha, kumplito. Subong. Ha, kulang na. Di ba? Oh, kakadlaw si nanay, pero amo-amo man, no? May kulang na. Buot silingon, wala tagapabilin sa aton kahimtangan sa nagalipas ang panahon.
But God is immutable. Ang Diyos na iya, He is the same. Yesterday, today, and forever. Siya lang ang may attribute katulad sina. Kita yan na tao, lang tawabla, no? Ako, 52 pa lang, rung buho ko. Sang unang hairline ko, hasta diyo, subong lang tawan nyo bala. Sang una, brush up ning akon, ang akon husay, subong ginaamat-amat na brush down na. Para matabon-tabunan na lang ang gahawa na. Pro na unahan pag inakuya ni Pastor Ramonit. No? Mas nauna pag insaya sa ako. Pero ang point nato na muni, nga ang gitawag ni nga the greatest love because of the greatest person who is the source of this love. Okay? Ang Diyos. Okay? Hindi basta-basta mga kauturan. No? Paano gin-prove sang Diyos? Ano nga ba sa Bible? When we were yet sinners, Christ died for us. Kaginambal diri sa verse number 6, sa Romans chapter 5, bimbasa ta, silinya sang wala kita mga kusog, sa insakto nga tinion, si Kristo napatay para sa mga di-Diyos nun. Kay silinya, laka ka lang kakita ng matarong mapatay, kaglabi na gid, no? Ang isa ka tawo would even dare to die. Laka ka lang nakita sa tao nga handa manginmatay para sa imo. Ha? Isabi sila nga, hindi ka magkabala ka, Brad, ara lang ko sa likod mo, no? Ara lang ko sa likod mo. Ido palang gani, una na siya kuyampad. You see? Hapos lang na iyang balon, pero ang atong Ginoo, ginpamatutan niya. The greatest evidence of love, ginpakita sang Dios, and that is to die for someone whom He loves. Hindi niya buot sa lingon nga, kay na-baptist, na-busted ka, palangga mong siya, naghigog ka. Hindi na iya mo. Isali mo, Pastor, the greatest evidence of love is to die for someone whom you love. No? For the right reason niya. Hindi niya naging busted ka imo yan, naghigog ka. Naging murderer ka, sang imo kaugalingon. Si Kristo iya, wayagin patay ang iyang kaugalingon na may mga tao iya nga naglansang saya sa cross. Pero ginpato ni Jesus Christ, ginatubang ni Jesus Christ. Why? That is the only way para ang aton kasalanan makaangkon sa kabayaran. Kaya kung si Kristo hindi mapatay sa cross, impyerno tatanan. Kita mo nung ang balya, when we were yet sinners, Christ died for us. Sa kita mga makasasala, nga aman, nga ginambal, tingas, karon pastor, wala na tasala. Ang ambas ang Bible, ang mga tao nga nakaangkon na kay Kristo, ginpatawad na ang kasalanan. Amen? No, hindi pa man ta perfecto, pero ginpatawad na sang Dios ang aton kasalanan. So we need to understand, mga kauturan, that it is called the greatest love of all because of the greatest person of love. The source, the supplier, the sustainer of love. Ang Diyos, mga kauturan. Amen? He is the greatest person. No one could outlove the Lord. No person could outlove the Lord. Wala sa aton ang masubrahan ta ang paghigugma sa Dios. Wala sa aton sang may ara, no, gugma nga dako pa sa gugma sa Dios. Alright? So, tandaan nato na, because of the greatest person of love, gitawag ang Dios nga love. God is love. Ang aba sa first John, God is love. God is, the very person of love is God. If you want to define love, okay, God. And one definition of God is love. God is love. He is the embodiment of love. Ang Diyos
among kabukusan sang gugma. No? That's why hindi ka mo maglain ang buot sa Dios nga magsiling nga ang Dios mapintas nga agin alaw yan ni katabo ni sa akong kabuhi. You know what? Everything nga katabo sa kabuhi ta is with a purpose. Maybe sometimes God is just getting our attention. Amen. Na? Kumbaga, sometimes basi ginakuhit ka lang sa Diyos. Ayun eh. Na? Kay basi huwag ka magkatalupangon sa Ginoo, kisa ginakuhit ka sa Ginoo, kisa ginasitsitan ka. Psst. Pero ang tao kung siya kung hindi madala sa sitsit, kuhiton. Amen? Na? Amo na nga, di siyempre, sometimes, God is just trying to get our attention kay gusto niya magpakilala sa imo. No? And sometimes, kinalanon ta mag-agi sa hardships para makita ta kung ano ta kapalangga sa Dios. Kaysa panahon nga ara kita sa kabudlayan, di na ta makita kung paano ta i-rescue sa Ginoo. Kailan na-notice nyo? Sa panahon kisa nga bugana ta, sa panahon kisa nga maayong aton sitwasyon, daw hindi galit ta kadumdum sa Ginoo. Correct. Lantawan nyo bala, i-assess nyo bala, saan mo ang tinion nga very close kita sa Dios? Kung bugana, takanda mo ta kwarta? No! Kaya kung bugana, takanda mo ta kwarta, busy ta SM, Robinson, Hong Kong, Boracay. Di ba? Busy ta! Saan o nga panahon na very close na sa Diyos? Sa panahon nga grabing problema ta. Grabing hapa-hapa ta, grabing luhod-luhod ta, katululagay luhak ang sipon ta. Panawag sa Diyos. Well, ginaalaw na sa Ginoo para makilala ta siya. Kung ano siya ka mapinalanggaon niya Diyos. Because sa amo na nga sitwasyon, dira ang Diyos makapakita sa niya pagpalangga. Amen. No? Balaan nyo mo na kung kaysa, kinanglanon ta kung kaysa sakiton para makalupangdan ng Diyos. Hindi na mo silingon nga sa dista ang Ginoo, ha? No? Kundi ginaalaw na sa Diyos, aton man na iaapi. Sino may kahimuan sa aton isa kabudlayan? Kita ba? Tama hindi? Nga sino nagamba sa imo nga mag-inom timo kang magmaoy ka? Di ba? Karon kay napulpugan ka. Sino problema? Ba or nakasumbag ka or nakapuno ka or nakatiro ka? Ini pala problema na? O sino naghimo? Ikaw man. Di ba? And sometimes God allows that para mag-abot ka sa punto na magtangla ka sa iya. Para makita mo na dugay na may Diyos nga nagapalangga sa imo, dugay na may Diyos nga nagahulat sa imo, dugay na may Diyos nga gusto mag-interest sa kabuhi mo. Galing kay ano lang ang attention mo sa iba na bagay. Amen. No? Gaka-distract ikaw, no, sa iba na bagay. Kumbaga na preoccupied ang imo panguna-una, ang imo attention sa iba niya mga bagay. Alright? So, it is the greatest love of all because of the greatest person of love. Amen. Number 2, dasing na ta, number 2 na. Because of the greatest perimeter of love. Amen. Pag sila na itong perimeter, the area covered. The borders. The boundary. Amen. Or kung ano naton, hasta diin ang gugmas ang Diyos. Ano kalapad ang gugmas ang Diyos? Amen. Ano nga ba sang pulo sa Ginoo? For God so loved the world. Amen. Ang gugmas ang Diyos hindi lang sa ahoy. Amo na nga nakaabot ni sa manibad. Ang gugmas ang Diyos hindi lang sa ahoy. Amo na nakaabot sa kalinog. Kakaroon na rin namin mga bunga na. Ang gugmas ang Diyos hindi lang sa manibad. I mean sa ahoy. Amo nakaabot sa barutak noifo. Amo na damo na dito nagkalaluwas.
It is not only covering a small area. Ang gugma sang Dios nga greatest because it occupies every space of the world. Every person sa sining kalibutan. Wala sang isa nga wala ginhigugma sang Dios. May ara gatudlo nga limited atonement. Ang buot sa lingon, si Kristo iya ginhigugma lang niya ang mga nagkalaluwas. Nga si Kristo napatay lang para sa mga naluwas? No! Si Jesus Christ napatay para sa tanan nga tao. Okay? Pamatud-an nato na 1 John 2:2. Okay? Now, sa mga may Bible, pwede nyo lang taon. Kung sa wala, pwede na lang ninyo pamatian. 1 John 2:2, ano nga basang Bible? And He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Ang kamatayon ni Kristo sa cross amo nang pamatuod sa iyang pagpalangga sa tao. Kag ano ang basang Bible? Napatay siya para sa kasalanan sang bugos nga kalibutan. Pasalamat ka, wala lang ginhigugma ni Jesus Christ ang mga Amerikano. Pasalamat ka, wala lang ginhigugma ni Jesus Christ ang mga Hudiyo. Pasalamat ka, wala lang ginhigugma ni Jesus Christ ang mga tag-as-ilong. Kaya kung mga tag-as lang ilong, tapos ginako, impyerno ginako. No? Kaya ang ilong ko yan, ubo. Pinoy na Pinoy gidya. No? Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Importante may ilong. Hello? Salamat, nubo man ilong ta, taas man ilong ta, puti man ta, ito man ta, diwang man ta, tambok man ta, kaistila man ta, way man ta kaistila, ginpalangga ta sa Diyos. No one among us, no, is not subject to God's love. Everyone is subject to God's love. Si Kristo ginpamatud-an niya, napatay sa cross sa Kalbaryo para magkauturan, ipakita niya pagpalangga sa bugos sa kalibutan. 1 Timothy chapter 2. 1 Timothy chapter 2. Okay? I am trying to explain mga kauturan, no? Ang scope, ang perimeter. Okay? Ang ma-reach ang gugma sa aton Ginoo. Okay? Ang kadakuon sa gugma sa aton Dios. Makita naton sila niya sa verse number 4, 1 Timothy chapter 2 verse 4. Who will have all men to be saved? Amen? Ang kabubuton ng handom sang Dios ng tanan nga tao maluwas. And to come unto the knowledge of the truth. Pero ang tao hindi kadangat sa kaluwasan kung hindi siya kaabot sa kamaturan. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Look at verse 6. Ano sa verse 6? Who gave himself a ransom for all to be testified in due time. Kabayaran, pag siling ransom, diba? Ang ransom kabayaran, no? For someone, okay? Like, kidnap. Nga mo na ginamay arata term nga, kidnap for ransom. Kidnapon ka tapos pabayran ka. Bago ka i-release, pabayran ka. Now listen, si Kristo ang iya kamatayon sa cross Kalbaryo among kabayaran. Because we are slaves of sin. Ulipon kita sang kasalanan. Kung sa aton pa, kidnap kita. Hostage kita sang sala. Kaya siling sang Bible, for all have sinned. Tanan ta makasasala. Nabusog pa lang ni nanay ta, Psalm 51:5, Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. That's right. Nabusog pa lang ta ni nanay ta, makasasala na kita. Napanubli ta na nga sala. 1
Romans chapter 5 verse 12, for as by one man sin entered into the world. Kaya sino na nga tao? Si Adan. Bangod sa gila pagpakasala, ano kuno? Tanan nga tao nakasala. Kay tanan ta naghalin man kay Adan kag kaiba. Gapanalaitay sa aton kaugatan ang dugo sang makasasala. Alright? Pero salamat, no? Ang kabayaran sina kamatayon kag impyerno. Pero kabalo ka mo, inang kabayaran nga impyerno pwede na makancel. Why? Pinayra na ni Jesus Christ sa cross sa Kalbaryo. Alright? Now, ang gugma sa Diyos, He loved the whole world. He loved all. Amen? No? Buot sa lingon, ano man yung tao, ikaw man ang pinakatunto, ikaw man ang pinakalao. You are subject to God's love. You are an object of God's love. Amen? Di palangga ka sang Diyos, galing rebelde lang tao, kay ways kayo sindi. That there is that greatest person up there. Yan ang napalangga sa imo. Galing ang tao, lain lang ang pinatulog niya. No? Naka-distract siya sa mga bagay sining kalibutan. Yan hindi niya matalupangdan. Di ba labisan sa aton sometimes? May mga tao nga palangga sa aton, pero why ta nakita? Kay nawili kita ya? No? Lantaw sa iban? Hello? Oh, kung kisa kalambot ka na kung diin-diin siyang pangita, harap lang ganyan sa ingon mo. Oh, naglingantaw sila kung sino sa ingon nila. Are you with me? Damo ko mga pastor muna, nga mga amigo, lambot sila kung diin-diin ka pinangaluyag. Dali, kaya harap pala sa ilang sipahan. Kita mo? Sometimes, distract lang tayo, kaya ang attention ta sa sala nga mga bagay. Kung diin-diin. Ano pa hindi na matalupangdan nga may Diyos nga nagapalangga sa aton? Kaya kisa may ara mga bagay nga, kuno abi, kapakita nga daw palangga man kita. Tama? Nga daw manamit man ang intensyon niya, pero gali kay, hindi. Ginainto lang ta. Hello? Kagi nakuha niya ng aton attention para hindi ta siya matalupangdan. Now praise the Lord. Okay? He loved the whole world. He loved the people of this world. Wala pinilian ng aton Diyos. He gave everyone the opportunity to taste His love. Para maambitan ang iyang gugma. Hello? For God, the greatest personality, so loved the world, the greatest perimeter, the world, that whosoever believeth in Him should not perish. Number 3. Tapos ang yun. Because of the greatest purpose of love. That whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. The mercy and grace of God. That whosoever believe in Him should not perish. Anong mercy? Pastor, kaingon na mo na, gabaligyan siyanggi. Hindi. Ang mercy, ang kaluoy sang Diyos, no? Gin-define me as receiving not what we deserve. Whosoever believeth in Him should not. Buot sa lihon, gin-cancel. Ang deserving sa aton. Anong deserve naton? To perish. To perish. For all have sinned and come short of the glory of God. Okay? Since tanan kita makasasala, ano ang deserve ta? Hindi ta kalpalangit. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Amen. Kamatayon, may duha ka kamatayon, physical ka,
Espiritual. Ang kamatayon physical, pagwas ang kalagang espiritu ta sa lawas ta. Ako gahambal ko, buhit na gahulag ta, kaya ang kalagang espiritu ara pa. Pero bumuhak na ni sa lawas ta, ini nga lawas, matuyod lang ni, after 24 hours, amat-amat ni Dudot, mabalik sa yapok. Kaya sa yapok ningin kuha. Pero ang kalag takang espiritu, this is eternal. Wala niya kamatayon. Ang ikaduha ng kamatayon is ang separasyon sang kalagta sa Diyos. Nang buod silingon, Revelation chapter 21, no? Ano nga ba sa Bible? Verse number 20 or verse number 14? Whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. This is the second death. Ano ang second death? Itagbong ang tao sa linaw nga kalayo, and he shall be tormented there forever and ever, day and night. Ang pinakasakit nga lugar nga kadtuan sa tao, ang impyerno one day. Di pa so ni God is love? Nga. Amo nang iba, hindi sila magpati-impyerno kay God is love ko, no? God is love man bala pa. So nga, i-allow yung tao nga mapa-impyerno. Remember, God is not only the God of love, but He is a just, a righteous God. Ang iyayagugma, amo ning magpatawad sa aton sang aton kasalanan. Amo ning magkaluoy sa aton. Pero ang iya pagkamatarong, amo niyang mag-judge sa sala. Naintindihan nyo? Nabuot silingon, pag ang tao ay hindi magtalupangod sa Ginoo, palangga sa sang Diyos, pero bangon ang Diyos, matarong nga Diyos, He could not tolerate sin. And He will really judge sin. Hukman kiniya sang Diyos ang sala. Amen. Now, mercy is receiving not what we deserve. Buot silingon, gin-cancel sang Diyos ang impyerno sa mga nagtalupangod, naghinulsol, nagtuo, nagbaton kay Jesus Christ. Kaya Diyos ang manluluwas. That's mercy. Tani impyerno ta. Pero sila sa Ginoo, no, kay ako ka nga makasasala ka, naghinulsol ka, nagbato ka sa akong, ituuhan mo ko, cancel ang impyerno para sa imo. Sila, but have everlasting life. Ginhatagan ta, no? Kabuhi nga wala katapusan. Amo ning term na ginagamit, no, sa kaluwasan. Everlasting life, eternal life. Po sila yun. This is life with God. Amen. Kabuhi ni, no, upod sa Diyos tugtog sa katugtuban. Ano po sila yun na? Grace na. Do you think deserve ta ang langit? No. Anong deserve ta? Impyerno. Pero bangod sa ginimo ni Jesus Christ sa cross sa Kalbaryo, bangod sa niya pagpalangga sa aton, pwede na tayo magpalangit. Baka sasala tayo, hindi tayo deserving sa langit. No? Ano man niya kanami sang barong mo, ano man niya kanami sang imo suit, ano man niya ka-refine sang imo family background, ano ka man niya ka-well-educated sa kalibutan, ano ka man niya kakilala sa sining kalibutan? Mga kauturan, it will not qualify us na magpalangit. We can only be in heaven if we will recognize the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior, and repent and receive Him in our hearts, relying upon Him that He and He only could bring us to heaven. Kaya sa Diyos. So listen, ang kaluwasan, amuning pinaka-purpose ang gugma sa Diyos. Amen. Kay gusto sa Diyos, hindi ta mapa-impyerno, mapalangit ta. Nakita sa Diyos ang problema sa tao eh. Nakita sa Diyos yung makasasala ta. Kagbalaan sa Diyos yung mapa-impyerno ta. Amuning kanami sang Ginoo ta, ang tao naghimo sala, ang Diyos nangita pamaagi nga masolusyonan. Laparas na ikaw balang nag-abusar sa tiyanggi, tapos tatay mo nagpangutang para mabayaran ang tiyanggi na ginabusaran mo. Hello?
Ikaw yung kapamusi-musi ko lang ang kalimutaw mo. Ang tao nakasala, pero Diyos ang nangita solusyon. Nakita sa Diyos. Kagkabalo siya nga, hindi ta masolusyonan. That's why He took the initiative. He left heaven and came to this earth. Sa langit, ginasimba siya. Sa langit, ginadayaw siya. Pagkadto yan di sa duta, natawo lang siya sa mabaho kag mahigko nga kwadras ang kasapatan. Pinahigda lang siya sa makatul nga pasungan. Ni paltera, wala may nagpabata sa iya. Wala midwife, wala doktor. Natawo siya sa imol nga panimalay. Gintamay, ginyaguta. Gindaskan sang korona nga tunukon, ginduplaan, gintampuyong. Ginlatigo kada hunos, dalang unod niya. 39 stripes. Berdugo pang lalatigo na yan, mga eksperto na, kasi nila, with just one whip, kung gusto nila lukato ng mata mo, malukat imo mata. Mga barbaro. Crucifixion is the most painful, the most cruel, and the most shameful death penalty. Pinakamasakit ang purpose ng crucifixion to inflict the greatest pain. Pinakamapintas kag pinakamakahuluya nga inang nakita ka nga gabahag, hindi na tuod. Inang nakita ka nga si Kristo ara sa cross gabahag, hindi na tuod. Kay sa realidad hublas na. Kay pakahuyan gid. Ang kinalansang sa cross. Okay? Hindi bila hublasan ka, hindi bila kahuluya. Hindi ka lang kuro mahuya kung lain ulo mo. Pero kung normal nga tao, kahuluya din na iya. Diba? May hinablos ko na one time nag-cram kami, nagkagdo kami sa tunga, kay surprise gani nga fireworks bla. Di kay higadagat, hunas, ato kumisto nga, di kay may program pa, may bonfire, may preaching, natauban kami, hasta nga ang tubig, karon ginpiring man ang hinablos ko. Daw lang ulang ko pag hinablos ko kay, no? Nasindihan na, nalinupok na ang fireworks. Di ako gauyat sang pole. May mga fireworks. Suminggit ang hinablos ko nga, help! Ano sa pastor Amerikano? Hindi ilunggo. Wala man namin yung sapat, kaya binamon lang ulang umalang niya, help! Ikaw ate, mapagkati mo nga hindi lang ulango, nabiring ka na, di pa help ka pa? Pa-English, help! Sa mulihe, na marasmasan siguro niya, ginbiring ko! Binuian ko way pamaubos, binuian ko, binuligan namon, dinala, nagsaka na din biring niya, oh. Sila isang pastor na nagahilot sa iya. Sila niya, ubahon ka na lang pala ang imo brief. Amo na to kaluya-luya saya nga daw mapatay na siya. Sila niya, hindi lang. Nauyata niyang brief mo na niya, hindi lang. Kabalo ko mo si Jesus Christ, ginhublasan nila. Ginlansang sa cross. Grabe nga kauyanan. Pero binatas ang aton Ginoo kaysa isip niya sa tagipusoon niya, ikaw kag ako. Kung hindi niya pag-atubangon, maimpirno ta. Maimpirno ta. Amutan na kapalangga sang Dios. Kay siling sa pulong sa Ginoo, gusto niya hindi ta maimpirno. Gusto niya mapalangit. May duwa ka kriminal upod ginlansang ni Jesus Christ. Ginyalanan nila kay Histas sa kay Barabas. No? Ang isa to si Barabas iban. Ga-represent sa duwa klase tao sinigaliputan. Ang una, ginyaguta ya si Kristo. Nya kung tuod kami nga Diyos, luwasa kami na o kada sa cross. Dala kami be, sige be.
Ang ikaduha, ginakigan siya. Sila ay kabala na hadlukan sa Dios. Nga kita sa amuman nga pagtagudili. Pero kita yung gabaton lang tayo sa aton hinimuan. Tapos naglisod sa kay Jesus na magsilinga, siya iya wala sang sala. Anong hambal niya kay Jesus Christ? Ginoo, dumduma ako kung ato ka na sa imong ginharian. Anong sabat ni Jesus? Why si Jesus magsabat nga naog ka anay, intra ka to anay sa relihiyon? Why si Jesus Christ magambal nga naog ka anay, himo ka mayong buhat? Why si Jesus Christ nagambal nga ngita ka na simbahan pa bautismo ka to anay? Why? Anong hambal ni Jesus? Today, thou shalt be with me in paradise. Buhit pa siya, pero ginsigurado na siya ni Jesus Christ ang kaluwasan. Now, mga kauturan kabiyanan, ang kaluwasan hindi na sikreto. Ginpahayag na nasa Bible. Now is the accepted time, today is the day of salvation. Sino ang nagakuha sa attention ta para hindi ta na matalupang ka ng yawa? Kaya hindi siya gusto nga ang tao kabalo sa kaluwasan sa kakalan. Lingawon ang tao para malipat ang tao. Kita nyo tao sa, buhi patagani, hindi ta pa na mabalaan. Hindi mo na mabalaan kung wala ka gausisa, mayo sa pulong sa Diyos. Pero kung ang pulong sa Diyos, usisa unta, very clear. Now is the accepted time, today is the day of salvation. 1 Corinthians 1:18, siling ni Pablo, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, this is the gift of God. John chapter 10, ano sila niya? And I give unto them eternal life. They are in my Father's hand, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. So in Jesus Christ, they are in my hand, and no man can pluck them out of my hand. Ephesians 1:13, we are sealed with the Holy Spirit. Ang kaluwasan, klaro na. Matag na. Only nga ang yawa kasabog sang pangduha-duha sa utok sang tao. Kay hindi siya gusto nga ang tao kabalo. Kita nyo to kay na anong hambal niya? Gusto ni Kristo, no, luwason ang tao, pero kinahanglanon anay mag-abot sa knowledge of truth. Kay kung hindi nakaabot sa ihibalo sang kamaturan, hindi kita kadangat sa kaluwasan. Pasanguna sa akon may relihiyon ko. Very faithful man ko sa akong relihiyon. Ngumang ko to, papatay ka rin, di makatuloy mo ka lang. Abot, way ko kabalo. Bahala ng Diyos. Kaya way ko gabasa Bible. Damo mga tao nga nag-share sa akon, pero out of pride pala. No? Out of pride. Ay, hindi magudungol ka dyan. Para sa akon, hindi magudungol ka. Hindi magugurong mapa-impyerno. Pero nag-abot ang tiyon niya, ako mismo nagtisip. Kung mapatay ko, diin makadto akong kalat. Dito ko kinulbaan. Huwag ko kabalo. Ang nabalaan ko may impyerno. Ang nabalaan ko may langit. Pero ay ko kabalo kung diin makadto akong kalat. Siyempre gusto ko yan magpalangit. O sige ba yung mamangkot ko sa inyo, sinabi gusto di sa inyo may impyerno. O, sino gusto may impyerno? Kung right ang isip mo, hindi ka gusto may impyerno. Bisan way ka pakabalo kung paano ka magpalangit, pero hindi ka gusto may impyerno. The same. Ako, Lord, hindi ko gusto may impyerno. Buligi ko, Lord. Atong mga tao galing na sa una, ginapalagyuhan ko, kaginabais ko, amo galing na itong pinadala sa Diyos. Na magtudlo sa akon. Naparas pala sa tao nga, nagbaha. May mga rescuer. Paaras sa babaw sang atok, daw lapawan na ilatok. May naglabay nga speedboat. Sili niya, hindi Hindi kayo pagpabayaan sa akong Diyos. May helicopter. Hindi Hindi kayo pagpabayaan sa akong Diyos. Karon, nalapawan, napatay siya. Pag-abot sa langit, i-question niyang Ginoo, Lord, nagtuo ko sa iyo, Lord, nga ang aking pabayaan mo kung napatay ko, ngati ano to yung speedboat? Ano to yung helicopter yung inpadala ko? Hindi pala tanan kita nakabalota because
someone taught us. Amo na nga may mga teachers para pabaluon kita sa buhay tanabatan. Hello. Amo na nga ni sa mga teachers a friendly reminder. No? Di ba sila isa estudyante mo nga, baka bang umango sa imo? Amo naging eskwela kay para paalamon mo. Wala kaya mo ng role sa teacher. Ako kung wala may nagtudlo sa akon, ba't ko kabalo sa kaluwasan? Ampot lang ko gyapon. Hang up lang ko gyapon. Pasalamat ang abot ang tiyon, naintindihan ko. Very clear galing Bible. Makasasala ta. Sa una, nang hindi ko pa na mabaton, hindi pa ko yung makasasala. Di ba? No? Amo na sila, pasok ka ito yung mga dungol-dungol to, pasok sila lang to. Bisan buot na makasasala ka gyapon. Kaya ang sala na panubli na ara na sa aton heart. Kabating mo, sala na pala nublion. Bisan buot pang tao ang sala ara na. Taitanan niya tao ka kinanglanon manluluwas. Nga na kinanglanon ka manluluwas, kaya tanan ta makasasala ta. Okay? Lain-lain lang ang level sa pagpakasala ta, pero ang ugat ara sa aton tagipusoon. You see? May mga baroy-baroy nga mga makasasala, may mga naka-Amerikana nga mga makasasala. Di ba? Kung sila pa na ganin, grabe, maghimos ang sala. Oo. Pero, pamati, salvation is free. It is a gift. Kita na lang nahulat sa Diyos. Dugay na yung Ginoo nga pangaluyag sa aton. Dugay na nga pangaluyag ang Diyos sa aton. Kita na lang nahulat sa Diyos na magsabat. Gagawad may asawa ka. Paano ka mo nagkarelasyon ni misis mo? Di ba na nangaluyag ka? Oo, nangaluyag. I don't know kung anong term ninyo diri. Kaila. O, basta mo na, no? Pero, kung wala yung kagimbato, nagkarelasyon na mo, why? Wag it, no? Di ba? Paano sila nagkarelasyon? Kaysa nangaluyag si Kagawad, binaton siya, nilisis siya. Saan na umpisang ilang relasyon? Saan ginbaton siya? Nilisis niya. Ako nagkarelasyon kami ni Mrs. Saan ginbaton niya man ko? Ngaluyag ko, layo pa ng ganay Mrs. mo. Ari ko sa Ahoy, mga 2 hours pa na yung biyahe. Kaysa city sila. Balik-balik ko to, kada Lunes, ato ko to. Kung isa hindi ayawan, bibis pagit. Ha? Pero bisa lang ko to kabalik-balik at offer siya sa bugma ko, kung wala akong ginbaton, wala kami relasyon. Sa Diyos muna, napangaluyag ang Diyos sa aton. Tisano mo sa batonon? But as many as receive Him. Kung siling undugay ng Diyos yung pangaluyag sa aton. Kung saan mo ma-establishan ang relasyon ta? Kung magbaton kita sa iya na may pagtuo sa aton tagipusoon. Bisan ano kaluyag mo sa babae, ano ka, no? Ano mo na sa kakilala kung hindi kaya mga luyag, kung hindi ka batunon, wala gina. Bisan ano nakakilala ang Diyos kung hindi tayo batunon ang iagugmang gina-offer sa aton, di kita maluwas. Di kita maging anak sang Ginoo. November 1992, binaton ko si Jesus Christ nga kon Dios sa manluluwas. That was the turning point of my life. Dito ko, ation, na angkon ang kaluwasan, naging anak ko sa Diyos, na sigurado ko anytime mag-abot ang kamatayon, palangit ko. Tapos si Pastor Ramonet, nag-testify siya, dumul-dumul man, pero isa kation, nabaton niya si Kristo, kay dugay ng Diyos na pangaluyag. Kapalo ka mo, na dinungol ta kay way ta pa nakalupanggan ng Diyos na palangga sa ato. Kaya kung matalupanggan, nato niya bala mga tao nga dungol, kisa kulang lang nasang gahigugma sa ila. Italog sa mga dungol, dahil batunon mo lang ko, bayaan mo lang inom ko yan mo, bayaan mo lang kapunto ko yan, batunon mo lang ko yan. Di ba? Sometimes we just need somebody to love us
para magtarong kabuhitan. Amen. Amen. Tagabulo ko mo, amo ng realidad din sa Diyos. Amen. Paghatagan mo atensyon ng Diyos, batunon mo siya, hindi ka lang maluwas, ayuson sang Diyos ang kabuhitan. Amen. Hindi kami mag-amuni, kung hindi bangod. Ginbato namon si Jesus Christ. Mga patay naman kami siguro, kung wala si Kristo sa amon kabuhi. Kahit kung wala ta Ginoo, ano man abing isipon ta, dinungol eh. Right. Diba? Gawi sa kalibutan, kalungkuhan. Hello? Pero wala na siyang pinanganaming nga kabuhi. Niya may kasiguraduhan na siyang kaluwasan. Kung mapatay ta, papalangit ta. Ikaduwa, damo tao nga nabuligan, makakilala kay Kristo, hindi lang naluwas, kundi nabako ang ilang mga kabuhi. Ako magtulong ko ni sa ila? Ini sila? Wow! Mga tungol man isang una. Diba? Amen. Gamit na bala sang Diyos. Right. Makilala nilang Ginoo. Naangko nilang gugmas ang Diyos. Nabagpos, naluwa sila. Nabagpos sila. Karong ginagamit. Damo naman mga tao nga na-reach out nila, nabuligan nila. Nakilala sa Diyos, nabagong kabuhi. Diba? Hindi nga damo ka natudloan nga maging adik. Damo ka natudloan maging kawatan. Kapag abot sa Diyos, kahuyanan na iya. Diba? Ang namiya, damo ka tao na buligan, nakakilala sa Diyos, na sa una dumul-dumul, ginasumpa sa ilang lugar, pero karon nagtarong na. Amen. Ako nang pinakamagagta. People who have known the Lord, got saved, was changed by God, and is being used by God for His honor and glory. Magkotoliwan, gapati ko, wala sa aton gusto nga may pa-impyerno. Sige ba, sinabi ko sa pa-impyerno? Why? Sino gusto mapalangit? Okay. Sige, basta. Gapangaluyag ang Diyos sa imo. Siya lang ang may pinakadako ng gugma. Hatagan mo siya bala lugar sa imo tagipusoon. Will you make the greatest decision of your life? Amo ni pinakadako nga decision sa kabuhita. Ang masetol ang kalagtuan sa atong kalag. Kung gusto mo magpalangit, kinahanglan mo decision. Amen. Alright? Kaya kung sinakpanay lang ang kaluwasan, hindi na kami mag-invite sa inyo Pangwaon na lang namon inyong ngalan, kag sakupon na lang namon kamo. But salvation is individual. Ikaw mismo ang kinahanglanon maghimo desisyon. Katulad niya ako personally naghimo desisyon. Kaya hindi ko ya gusto mapa-impyerno. Right now, seriously, sinong gusto mapalangit sa mga bisita namon? Amen. Sige. Imo na. Imo kalag ni. Kapatid mo sa sila nila, imo ulo, imo kulo, imo kalag, imo bakiro. You are responsible. You are responsible sa imo kalag, sa desisyon niya paghahimuon mo. Amen. Okay? So hindi na tayo magdugay. Ang gusto magbaton sa Ginoo, pwede ka mo katindog. Sige, magkauya. Amen. 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 Alright. Okay. Inyo niya desisyon, hindi nga napilitan lang kamo. Kaya nakita sa Diyos, iya kung napilitan kamo, hindi ba kamo gyapon luwason sa Ginoo? Kapalo kamo, sa nagbatol ko sa Diyos, wala ko pakialam sa mga tao sa palibot ko. Ang pinakautok ang pagipusoon ko, maluwas ko. Alright? Actually, gahilibiyon kaya sa nagbatol ko sa Ginoo. Mga lalaki, ang mga upod ko, pero hindi ko mapunggan, matululuha ko. Sang na-realize ko kung ano ko kapalangga sa Diyos. Na-realize ko ano ko kapakasasala, pero salamat, kinpalangga ko sa Diyos. Na? Nangayo ko patawad, binaton ko siya. Amo maningin mo ang tasubong. Lidanda ka mo sa pangamuyo, pero inyo na yung pangamuyo, magabay lang ko sa inyo.
Tudluan ka lang kamo. Pero kabigon nyo niya personal ga istorya sa Diyos. Sige duko sa ulo, piyong sang maton mata. Sundan nyo lang palihog hugot sa inyo tagipusoon. Mag-pray kita, Ginoo. Salamat gid nga siningation. Nahampan ko nga ako isa ka makasasala kaga ang bayan impyerno. Gahinursol ako, Ginoo, sa akon pagka makasasala. Ginabuksan ko ang akong tagipusoon, ginaagda ikaw, ginabaton ko ikaw, gatuo ako, nga ikaw lang ang makadala sa akong talagdira sa langit. Salamat, Ginoo, sa libre nga kaluwasan. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Alright? So right now, kung seryoso ka mo nagbaton sa Ginoo. John 1:12, sa madamo nagbaton sa iya. Desisyon na. Ginhatagan sila kinamatarong maging mga anak sang Diyos. Amen. Sa una, hindi pamanta anak sang Diyos sa buhay takabato. Anak pamanta sang yawa, huwag pamanta relasyon sa Ginoo. Pero sa nagbaton ta, nagtuo ta, naginulson ta, naging anak na ta sa Diyos. Kung sa lingkod, hindi na tayo may impyerno, papalapit na ta. Actually, amo na yung kasigurado ka nga muna kaklarong Bible. Muna ay encourage yun, no? Mag-angkon nga mo Bible. Di ka mamapati na matalang ka din na, pastor, magbasa ka Bible, matalang ka, no? Daya lang na yan sa kaway. Tutuan ka sa Biblia, sa karong klaro na kabuhi. Amen? Labi naging sa kalma. Hindi umpisa lang ni. No? Umpisa lang ni isang tutuon ng spiritual journey. Congratulations sa inyo ng mga nagpatron sa Ginoo. Kung hindi naman ta magkita ay liwat. Kung tutuon mo nagpatron sa Ginoo, one day sa langit kita ay lang. Amen. Amen? For sure na yan. Kung tuon mo nagpatron sa Ginoo. Okay? So this time, pwede na makabalik sa pagpungko. Thank you so much. Pastor Ramonet. Salamat, Pastor Ricky, sang mensahe kinasag mo. Salamat, Hido. Nakapatong kita ka, Jesus. Kami ya, hindi kami dalok sa kaluwasan. Sang una ka pungko, kami pareho sa inyo. Sa kaadlaw nakabaton na ka, Jesus. Salamat. Buing ng tinay nakabaton na uwi sa ako manuluwas. Pareho sa inyo subungan nakabaton. So, sinikation, may nagkabot na wala na itong mapi-happy ang president sang Mambusaw Legion Basketball Association, si Sir Pagayay. Sir, ang grupo ko, ang grupo tindog na. Salamat din, Sir Pagayon, para sa grupo sa Legion. Salamat. Amen. Salamat sa Amen. inyo pag-isa. Pagkatutuloy sa ako, wala niyo kong paslawayan. Ano nila makita ko ang grupo nga totoo sila, hindi lang sa baba, kundi totoo na ako, hindi nag-ukyod. So, salamat git. Kag sa siningation, kita magtugay kay Kalasiti na ang iban sa inyong utog. Kag usog naman nato na spiritually. Gusto ka namin sa spiritually. So, siningation, magkatuwa kita sa aton na offering. Pinapangabay ko ang mga asher natin. Okay, mga asher natin. Ini offering dito kami sa Buwas Maker Church pa kami. Kung gusto niyo makatulong di Buwas, kakto lang kamo no, welcome dito mo Buwas sa Interchurch Worship kamo. Kumain ng event subong, ang main event namon subong it kamo nga mga bisita namon nga magkabagay. So Buwas Interchurch Fellowship namon, kung wala naman Buwas klase mo kay holiday, kung may time kamo ma-share na kamo din welcome it. So ika-2, birthday man ni Mrs. Pero kung gusto niya maghatag, huwag man niya pinapilit sa mga bisita din.
So sa amon niya nga mga luwas, kay kami ang kapati na damulugit, damulugis. Ako na yan amon. Para kung gusto niyo mag-bless, pakisikip mga mo kay pakamayuron na kamuna sa Ginoo. Okay? So siningatan natin kuha kita sa offering. Makapangamuyo kita. Mag-atindog ka tanan para nga kita buglayan. No? Magpre kita, langit noon, balaan na mo niya Diyos, salamat ng Ginoo, sang nagbalaton sa imo. Sining Lord sa Biblia, isa ka kalag, na magnusulo sa kasalanan, madamo nga mga angeles nila kalipay sa langit. Ginong Diyos, salamat git nga wala mo kami Lord pinapaslaw, madamo Lord nagbaton sa imo sa sining nga gabi. Kani Ginong Diyos, ikaw sa ila Lord magpatubo. Sang pulong mo ginpangga sa ila sa siningagat. Kag ikaw Lord magbulig sa amon Lord diri sa Mambusaw, mga membro, ikaw Lord mag-bless. Kag ang nagbatong Lord kay Jesus, ikaw Lord magpatubo sina sa ila nagitusuon. Kaw mapakamayo Lord sa offering nga amon nga pagahimuon, ikaw sini mag-bless. Kinasalig namon ginatugyan ang tanan in Jesus name. Amen. Okay na kasata, I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day. Giving, gladly day by day. So, sino pang may maabi-abi? Pinasalamatan mo ang presensya ni Ma'am Luisa kag ni Ma'am Infinite. Hindi na kilala sa mistra sa ng kabataan. Salamat din Ma'am sa inyong pagtudlo sa akong kabataan ha. Amen, amen. Alam sila sa kung mais sila next year. No? So, hindi ka mo nila maligitan. Salamat din sa inyong pagtudlo sa akong kabataan. Amen. Thank you for coming sa amon Amen. 4th mission anniversary. So sining atikon maghahatag kita sa flag of appreciation. Duha man na naging tagaan ko sa kapitan. Wala na si Kapitan Arlene. So gabay ko si kasi ano lang si Kagawad ang pulos no. Okay? Highway Bible Baptist Mission, Barangay Manibad, Mambusaw, Capiz. Flag of appreciation to Honorable Arlene Laurilia, Barangay Chairman. In recognition of your great participation to our 4th mission anniversary at Barangay Manibad, Mambusaw, Capiz with the theme, The Greatest Love of All, awarded on the 16th day of February 2026 by Highway Bible Baptist Mission, Barangay Manibad, Mambusaw, Capiz. Signs, Senior Pastor Edi and yours truly. Sa likod ka. Likod. Yun na sa likod. Sige. Sa likod, pastor ka. Likod. Sa likod. Sa likod, pulpito. Sa likod. Amen. 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 Thank you. And another one.
Ang presidente sa Mambusaw Legion Basketball Association. Wala ibig kong ipaslaw. Thank you for coming. No? Highway Bible Baptist Mission, Barangay Manibad, Mambusaw, Capiz, flag of appreciation ito. Romarico Pagayon Jr. Amen. President of Legion Basketball Association, in recognition of your great participation to our 4th mission anniversary at Barangay Manibad, Mambusaw, Capiz with the theme The Greatest Love of All, awarded on 16th day of February 2026 at Highway Bible Baptist Mission, Barangay Manibad, Mambusaw, Capiz, Saints Pastor Ricky Soberano and also your story, Pastor Ramon. Amen. Amen. Dali ka mo diya. Damo ni sila mo. Okay? Dali sa likod to. Amen. 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 Pati niya ang mga asawa nila yung grabe mo ni share ni sila yung sa basketball. Full support. Amen. L. Thank you. Another one. Highway Bible Baptist Mission, Barangay Manibad, Mambusaw, Capiz. This flag of appreciation is hereby awarded to Pastor Rick. Highway Bible Baptist Mission, Barangay Manibad, Mambusaw, Capiz, flag of appreciation is hereby awarded to Pastor Ricky D. Soberano of Highway Baptist Church, Barangay San Antonio, Ahoy, Lorino, for his team contribution as guest speaker in our 4th mission anniversary with the theme The Greatest Love of All. Event is 16th day of February 2026 at Highway Bible Baptist Mission, Barangay Manibad, Mambusaw, Capiz. Says your story, Mission Pastor Ramon Chudasyo. Amen. Sige, Pastor, salamat yun. Thank you. Thank you. Okay? So, inilas na lang natin eh. Kung kalimtan na ni Basi kung maginamot lang. So, birthday ni Mrs. Sopo. Salamat din nakapangasawa man ako. Sabi ko sa ito, hindi na ako kapangasawa mo. Amen. Amen. So, salamat no, ginbugayan kami sa 3 kabataan. Kag puro gwapa. Kag ako lang pinakagwapo sa tao pamilya. Ako lang laki. Sige, kanta kita kanta rin si Mrs. Happy birthday to you. Sing happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Later as the years go by, later as the years go by, later as the years go by. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to birthday ni Mrs. Kung ara ka mo na i-gift iya, available ni sa. Okay. So, manyapon kita eh, man. Amen. Amen. Kasimple ang program, no?
Total na hambal naman namon ang tinutuyo sa inyo ang pagwali sa pulong sa Ginoo. Amen. Ingation manyapon kita. Amen. No? Magatito kita tanan. Pinapangabay na ako si Pastor Asturias sa Amen. pag-closing prayer. Dalan lang Pastor pangamit atong pagkaon. Kaya padahil tas pagtindog to patunulo, yung atong mga mata. Our great God and Heavenly Father, thank you Lord for everything that you have done for us. Thank you once again for your faithfulness. Salamat Ginoo sa imong kayo katutong sa imong Ginoo kagabihon. Lord nga naging victorious sa Ginoong pagselebrar sa 4th mission anniversary. Salamat Ginoo under the leadership Pastor Ramonet. Salamat Ginoo sa iya katutong sa pangalagat, kaupo sa iya Ginoo nga may bahay. Isang po Diyos Ginoo sa mga members sa Ginoo nga church. Salamat Ginoo sa gihapon sa ilang Ginoo eagerness and be attentive to serve the Lord for how many years, O God. Isang po Diyos Ginoo sa mga bisita. Salamat Ginoo sa kadalagan sa ilang kabuhi ng Jesus. It is not accidentally Ginoo, but it is your will. Salamat Ginoo sa iyong bubugay, kaluoy grasya Ginoo. Sa gihapon Ginoo, madamo ng mga kalag na nagbagong sa iyong tilan. That's why Ginoo, hindi Ginoo hindi manginsayang Ginoo nga pag-celebrar sa 4th mission anniversary. Tungod nga madamo Ginoo mga kalag Ginoo nga nagbatong Ginoo sa imong tilan. Bisang po Diyos Ginoo sa imong gubos nga lagad. Bilabid ang Pastor Ricky Ginoo, salamat Ginoo sa mapilanang gaon nga minsay o God. Salamat Ginoo nga sa din tama klaro kag tama ka Ginoo. Sa din magkatabilin na Ginoo nga memorable sa tagsa. Lord, salamat Ginoo sa sinigadog. Nagagamit mo Ginoo sa imong kadayawan Lord Jesus. Lord, makatapos ini Ginoo magabi nga puno sa kalipayan tagsa. Bisang po Diyos Ginoo sa blessing pagpakamayo Ginoo amon pagamiton Lord Jesus, give them nourishment and paggamit Ginoo especially sa pagkadagat Ginoo Lord Jesus. Salamat Ginoo sa nagikutar. Salamat Ginoo sa ngila kagipusoon sa tingwa Ginoo nga makahatag Ginoo panyapon Ginoo imo mga katawan Lord Jesus. Lord, as we partake Ginoo sa gyapon Ginoo pinagi sa partake madayo kag mapasalamatan namon Ginoo imo gamanan nga ngalan. Liwat Ginoo, nagapasalamat kami sa matawag nga kagabiyon nga ginatag nimo Lord Jesus. Ganito nga kadayawan kag pagpasalamat kinabalik namon sa imo in Christ we pray. Amen.